Alamin naman po natin yung pinakaseryong sitwasyon sa San Pedro, Laguna. Ang po nakikita live na kuha ni Pangulong Noynoy Aquino kasama si DILG Secretary Mar Rojas doon at naroon din ang ating kasamang si John Consulta. John? Go ahead, John. Alright. Okay, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating linya ng komunikasyon, no? Pero ang nakikita po ninyo ay gaya ng sinabi po natin si Pangulong Noynoy Aquino kasama si DILG Secretary Mar Rojas. At alam naman po natin, no, partner, na ang Laguna, isa sa mga lalawigan na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pinsala, no, na natamo nila dito sa habagat. Kaya naman ito yung unang pinuntahan ngayon ni Pangulong Aquino, to understand. Ay iikot pa siya sa ilang bayan pa. Ito rin yung kanyang inuna. At dito na rin siya brief partner nitong mga opisyal tungkol sa tugon na ibinigay ng mga lokal na opisyal dito nga sa nangyayaring hagupit nitong habagat, lalo na dyan sa lugar na yan. Although hindi ako tiyak lang, no, kung meron pa siyang ibang mapupuntahan aside from etong lugar sa San Pedro. Pero ito, magbibigay siya ng mensahe, baka pwede natin mapakinggan, no, yung sinasabi ng Pangulong. Share sa inyo yung balita, yung si Maring, lumikas na ng Pilipinas. No? Wala na sa Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po nun, yung hinahatak niyang ulan, mababawasan sa atin at medyo makakaasa tayong gaganda na yung panahon. Paganda ho ng panahon, mas mapupuntahan na ho natin iba pa natin mga kababayan, buong gobyerno ho, para maasikaso ang lahat na may pangangailangan. So, nakipag-ugnayan ho tayo kila Mayor, kay Gob, pati si Congressman Dan, no, para siguraduhin na mailagay kayo sa maayos sa lalo madaling panahon. Okay? Ngayon, no, siyempre, mabigat ho yung ulan na dumaan sa atin. No? Tinataya nga ho, isang buwan na ulan, dumaan sa atin ng isang dalawang araw. Okay? Yung gagawin ho, para dito naman sa Laguna, di ba? Malawakan po yun. Hindi ho agarang magagawa yan. Ha? Kaya hihintuin ho natin yung pagangat ng tubig na mabilis. Pero diki ho na malaking-malaki, hindi kapraso lang. At medyo taon ho pinag-uusapan natin dyan. So, makakaibsan ho na problema nating hinaharap kayo. Kung magtutulungan tayo, sana magdamayan tayo ng hustong-husto. Yun ho kailangan sa mga oras na ito. Hindi na ako magpapakahaba. Basta ulitin ko lang ho, yung gobyerno po nyo nandito, tinatag para paglingkuran kayo at asahan po nyo. Magandang araw po lahat sa inyo. Maraming salamat, Pangulong Aquino. At ngayon, sisimulan ho namin ang pamimigay at si Mayor ang magtutuloy po nito. Atin na pong papasukin yung ating mga bibigyan ng mga kababayan natin. Yan, kay Mayor. Si Lord. Ay, Ayan, partner, sabi ni Pangulong Noynoy Aquino, isa nga sa mga tinitingnan nilang solusyon, no, yung dike, pero yung long-term solution, matagal-tagal pa yun. Oo. At pero yun nga, napatigil yung isa sa mga solusyon dapat ito, yung dredging ng Laguna Lake. Pero sinasabing medyo maanumalya nga ito, ang sinasabi ng mga lokal na opisyal doon, yun sana yung makakatulong para nga lumalim yung Manila o yung Laguna Lake at makapag-absorb pa ng mas maraming tubig. Pero sa ngayon, ang binabanggit ni Pangulong Aquino ay isa na namang proyekto na mas medyo matagal nga lang daw bago maramdaman yung epekto nito. Oo. Actually, kahapon, nakausap natin si Mayor Len Alonte. Sabi niya naman siya, no? Pero sabi nga niya, this time around, no, compared to yung habagat and of course, Ondoy, yung habagat nung nakaraang taon, parang mabilis na raw na humupa yung tubig. Although, hindi na naman natin masasabi na yung characteristics, kasi minsan talaga mabilis, minsan mabagal. Depende rin siguro yun, partner, sa dami ng ulan na tumama. Tsaka yung volume ng ulan, hindi naman tayo nakarinig na talagang sobrang dami ng volume ng ulan katulad ng Ondoy. Kung kaya't siguro nakaka-absorb pa rin kahit papaano itong lupa. At kaya naman medyo mas mabilis na humupa ngayon yung baha. Sa ngayon nga, namamahagi personal itong si Pangulong Aquino dito sa mga residente nga naapektuhan. Kasama niya si Governor E.R. Ejercito at iba pang lokal na opisyal dyan naman sa Laguna.
Although actually, dahil syempre alam naman natin no, na kailangan manatili muna sa evacuation centers. Pero traditionally, pag kinakausap natin yung mga lokal na opisyal, gusto rin nila na makabalik agad no, sa kanilang mga tahanan at ayaw nilang patagalin doon sa mga evacuation centers yung mga kababayan. Dahil kapag oras na malaman nila na okay na no, yung sitwasyon na pwede na silang bumalik, hanggat sa maaari, parang bangon na agad, di ba? Yun ang palaisipan doon. Tama, partner. Kasi kapag tumagal sila sa evacuation center, syempre, nakaka-strain din yan sa limitado ng resources ng mga lokal na pamahalaan. At, well, tandaan natin, medyo mahaba-haba pa ang panahon ng tag-ulan at meron pang inaasan tayo mga bagyo na darating.